Okay, kumusta na po kayo? Isang mapagpalang araw sa ating lahat. No? Ngayon po ay April 21, 2024, alas 5, 17 ng umaga. Tagal-tagal din po tayong hindi nakapag-upload sa ating YouTube channel. Kasi medyo busy tayo or somewhat medyo tayo mga issues. Minsan kasi nakaka-stress magbasa na ng magbasa na mga issues sa ating mundo. Nagkakaroon ng digmaan sa Middle East, sa Russia, sa Ukraine, ang ating problema sa West Philippine Sea na dulot ng pambubuli ng China dito sa atin. So, ang gusto kong pag-usapan natin sa markang ito ay yung tungkol sa manifesto na pinirmahan ng ating mga sabihin na natin mga magigiting ng mga PMA graduates, mga generals, mga colonel, at saka yung pagsawsaw ng ating ibang mga political vloggers regarding doon sa issue tungkol kay Senator Raffy Tulfo sa kanyang programang Raffy Tulfo in Action. I think that was 4 years ago. Ang isang tanong ko, tanong ko lang sa ating mga boss, mga dating boss, why only now? Why only now? Masyado pinapansin nyo yung issue na yun. Dapat noon pa. At saka yung mga sumasaw-saw na mga political vloggers na halos araw-araw na napapanood ko sa panonood ko sa mga YouTube, sa YouTube pala, na araw-araw binabanatan si Idol Raffy. Hindi ko maintindihan bakit bigla na pinaputok yung issue na yan. That was 4 years ago. Hindi pa senador si Idol Raffy. May mga issues siya regarding sa mga investigasyon sa Senado. Let's give it to him. Style niya yan. Siguro mayroon siyang advokasya na lalong mapaganda yung pagsiservisyo ng iba nating mga na-appoint sa pamahalaan. Yan yung way niya paano i-correct or labanan ang korupsyon sa ating bansa. Sa totoo lang naman, talamak ang korupsyon. Yan yung way ni Senator Raffy para mangimi naman o matakot naman yung ibang kurap o gustong mangurap sa pera ng ating bayan. Umaling naman tayo sa ating mga retired generals, mga PMAs. Kayo mga boss, nasasanay na kayo sa manifesto. Naging effective siya nung nag-sign kayo ng manifesto nung ikinulong ng mababang kapulungan ng Kongreso si Dr. Badoy at saka si dating NPA na si Celis. Effective yun kasi sa tingin ng mamamayang Pilipino, naapi si yung dalawa na anchor ng SMNI. Kaya maraming sumuporta sa inyo. Ngayon naman,
yung issue na pinirmahan nyo, manifesto, that was 4 years ago. Why only now? No, dahil ba nangunguna sa survey ngayon ang senador, no, na si Raffy Tulfo, na kung sakaling magkaroon ng eleksyon, isa siya sa mga pipiliin ng mamamayan para maging presidente. Kaya gumagalaw na kayo. It's all political. Huwag na tayong sumausaw dyan, mga kapatid. Huwag na nating paguluhin ang ating bansa sa pag-sign ng mga manifesto na yan. Alam mo yung issue ni yung namatay na ano na lang yan ginamit nyo na lang yan para magkaroon kayo ng issue kay Senador Raffy Tulfo, no? Kaya huwag naman masyado, huwag palagi, kasi pag lagi nyong ginagamit yung manifesto, baka balang araw kami mga ordinaryong mamamayan hindi na kami maniwala dyan sa mga manifesto na yan. Ano lang to viewpoint ng isang ordinaryong mamamayan at sundalo. Ngayon, bumaling naman tayo sa ating mga tinatawag na political vloggers. Bakit ngayon bigla nyong inilagay sa inyong agenda, sa issue nyo, si Senador Raffy Tulfo, si Idol Raffy? Dahil sa issue na naganap, no? 4 years ago. So, yan ngayon ang ano nyo yan ngayon ang headline nyo na ginagawa nyong tuntungan para magkaroon kayo ng issue kay Idol Raffy. So, dami nyo mga political bloggers. Nanonood ako ng mga YouTube nyo minsan araw-araw na lang mayroon kayong issue kay Idol Raffy. Same issue, no? Mayroon kayong ina-upload sa inyong mga YouTube channels. Ano yan? Strategy ba yan para sumikat kayo? Batikusin nyo ng batikusin si Idol Raffy? Or tumatanggap na rin kayo ng payola sa mga would-be presidentiable? Masyado pang maaga. Ano pa lang ngayon 2024 di ba? 2028 pa yung presidential election hindi naman lalaban ng pagkasenador si Senador Raffy Tulfo, diba? Kasi senador na siya, matagal pa yung kanyang term sa 2028 pa. Huwag muna nating masyadong batikusin. Mawawala yung issue pagdating ng 2028. Alam ko bubuhayin nyo na naman yung mga issue. Hinay lang. Pero kung yan ang strategy nyo para kumita, para makakuha ng subscribers, kasi matatapang na rin kayo. Pero minsan nanonood ako, natatawa ako Alam naman natin. Diba? Na ginagamit nyo lang yung pangalang Raffy Tulfo para makakuha kayo ng mga subscriber. Dumami yung followers nyo. Dahil kunwari pinapakita nyo ito si Raffy Tulfo na idol nyo ganito. Tapos nakakaakit din kayo ng mga ibang naniniwala din sa inyo. Pero kung titignan po natin ang serbisyo ng isang Raffy Tulfo, ang natulungan ng isang Raffy Tulfo, marami-rami na rin. Hindi lang marami-rami. Sobrang dami na. Diba? Kaya, gusto nyo sumikat? Pwede nyo gayahin si Idol Raffy. Pero kung araw-araw ibabatikusin nyo, ilan ang makukuha nyong followers dyan?
may makukuha kayong followers, pero sa tingin ko hindi ganun karami sa iniisip nyo. Kasi ako, kung pinapanood ko kayo kayo bumabatikos lang naman di ba? Si Raffy Tulfo noon pa tumutulong na yan, di ba? O ngayon senador na siya, kapag mayroong Senate investigation, sumasali siya. Style niya yan para labanan siguro ang corruption sa ating gobyerno. Style niya yan. Kailangan niya maging tough, no, sa mga resource persons, lalo na sa mga nakikita naman natin na resource person nagsisinungaling. Kaya nga Senate investigation in aid of legislation. So kung sumigaw man siya dyan, style niya yan, so be it. Kung gusto niyong sumigaw din sa Senado, mag-senador kayo, kumandidato kayo, para magamit niyo yung gusto niyong strategy or style sa pag-iimbestiga. Sa kanya, ganyan ang style niya So, ano magagawa natin? Diba? Kung sumigaw siya dyan, wala tayong magagawa Diba? Huwag muna nating i-connect sa politika, diba? Yung pagiging ni stricto or palaaway ni Raffy Tulfo sa Senado, kasi style niya yan anong gusto mo? Anong gusto niyo? Maglembot-lembot siya dyan or tatahimik lang siya kagaya ng ibang senador, kagaya ng ibang kongresista pag may House inquiry o Senate inquiry sa isang issue, uupo lang siya doon, manonood lang, di ba? Hindi magiging spectator lang siya. Ganun ba ang gusto niyo sa ating mga senador? Bakit hindi nyo binabatikos noon sila Senador Gordon na sumisigaw din, di ba, sa Senado? Pinabatikos nyo ba si Senador Raffy dahil nangunguna siya sa survey? Ayaw nyo siyang maging Pangulo? Matagal pa election. Kaya tigilan muna natin. Huwag muna natin guluhin ang bulabugin ng ilog. Di ba? Wala kayong mahuhuling isda pag binulabog nyo yung ilog, mga kapatid. Lalo nyo lang pinapasikat si Raffy Tulfo. Baka mamaya kumukat-mukat nyo, presidente natin yan, di ba? Di lalo kayong nanginig, di ba? Nating masyadong gawa ng issue ang mga nagawa o ginawa ni Raffy Tulfo. Malamang sa inyo mali yun, pero sa pananaw ng iba okay lang yun, yung mga ginagawa niya na kahit sino pwede niyang banggain. Style nga niyan style nga yan. Ngayon kung hindi nyo kaya yung style niya, okay, manood. Di ba, mga kapatid? Mga boss, mga sir, may snappists. Hinay-hinay tayo. Maraming problema ang bansa natin na mga may matitinding issues. Tulungan natin ang lahat ng ating mga nakaupo sa gobyerno. Kung may corruption, simulat natin, labanan natin. Ngayon, kung ginagawa nyo lang yan para sumikat kayo, ay ewan ko na lang sa inyo. Anong pinagkaiba nyo doon sa mga mga taong nanggagamit ng mga sikat para sumikat. So, di ba? Mga kapatid, good morning. Sabi ko kanina,
Ngayon ay April 21, 2024. Matagal pa po ang eleksyon, sa Mayo 2028 pa. Mas more than 4 years pa para umili ulit tayo ng ating susunod na Pangulo. Kaya medyo may lumaw na tayo. Mga boss, mga sir, manifesto, masyadong gamitin yan kasi darating tayo sa punto na, di ba, na hindi na maniniwala ang taong bayan sa atin. Diba? Yung ibang namang opisyal, mga PMAs, huwag naman tayong sakay ng sakay. Pag pinapirma tayo, pirma agad. So, sayang naman yung talino natin, di ba? Mga sir, mga boss nating PMAs. Marami akong kilalang PMAs na matitino, no? Magagaling at matitino. At tama lang yung kinikilos. Hindi namumuliti ka para pagdating ng panahon ni malagay sa posisyon. Ano? Sige na, mga kaibigan nating mga general, mga colonel, mga PMA graduates, saka yung mga political vloggers, medyo huwag na natin masyadong stress yung sarili natin kay Idol Rafi. Hayaan natin si Idol Rafi na gawin niya yung kanyang trabaho bilang senador at trabaho bilang anchor ng Rafi Tulfo in Action. Okay. Isang mapagpalang umaga ulit sa ating lahat, mga kapatid. Mga boss, kayo ang boss ko. Diba? Good morning.